Oh. Mga bilabid, bisitahin namin yung dalawang matanda. Follow up namin kung okay na ba sila kasi yung huling punta namin nakaupo pa rin sila, nakahilap nakaupo. So tingnan po natin. Tara. Ayan po, kasama natin si Bilabid Edward Kalingap. Follow upin namin yung dalawang matanda na hindi na po nakakakilos. Maraming salamat Panginoon. At palawapin namin yung dalawang matanda para malaman po namin kung ano na po ang nangyari. Tara. Ito na po yung bahay po nila. Bisitahin na po natin para makita po natin kung ano pong kalagayan po ng mag-asawa po. Tara po. Opo. Magandang hapon po. Kumusta naman po kayo? Opo. Dapat tutulungan yung sarili nyo. Makabangon kayo dahil pag hindi kayo bumangon, hindi nyo tayo ang inyong sarili. Manghihina kayo na manghihina niyan. Dapat lakad-lakad kayo. Ay, di po lang. Diyan lang ako sa ating play. Ay, dito lang oh. Para ma-exercise kasi hindi pwede yung higa lang kayo ng higa. Kailangan tutulungan yung sarili nyo dahil Paano kayo mag-improve niyan kung hindi nyo tutulungan. Ah, Ano talaga, tinutulungan din po yung sarili. puro sabi niya dito ah. Dahil pag hindi nyo tinulungan yung sarili nyo, kayo rin mahirapan. Dahil ba namang ano, Sabi natin dyan, stock. ito po yung bahay po nila, mga Ang galing yun. bilabid. Dito po yung mag-asawa, natutulog. Natutulog po sila oh. Yan po yung bahay nila. Buti may radyo kayo ano. At paano meron kayong naririnig na balita. Oo. Dapat nilalagay nyo dun sa ano, mga Christian station. Para naririnig nyo yung mga May thermos pala kayo. tungkol sa Panginoon. Hindi niya ano. Ito na ang term. Hindi nalalagyan eh. Wow. Oh, Bakit hindi nilalagyan na mainit? Magkapainit yan. mayroon yan. Ha? Mayroon yan. Meron yan. Daming kanin sa baba oh. Pagkain ng aso yun. Aray. Hindi kami nakaano. Bakit hindi kayo nakaka-recover sa iso? Ha? Yung bayuang Dapat talaga ano, Baka naman may ginagawa kayo sa inyo ano. Yung bawal sa inyo ginagawa nyo. wala. Hindi ba kayo umiinom? Hindi. Ano lang ginagawa nyo? Bisyo. Wala. Yan. Kaya dapat hindi kayo naninigarilyo. bawal po talaga yun, sigarilyo. Hindi makaka-recover ang bagan. Ako nga yung nabahuan eh. Ayan, sinabi niya yan oh. Kasali. Amin ba kayo doon? Kayo sir. Kala ko hindi eh, kasi nakita ko kayo eh. Kaya kayo tinatanong, sana hindi kayo nag-recover ng ganoon. Paano po tayong tutulungan kung tayo ay nagsisingalin? Ito yung ginagawa. Wala kayong mahawakan dito ano. Wala. Dapat kasi may kawayan Wala pa. na gabay. Sa dalawa, Lalagyan kayo ng gabay nakakausap namin yung barangay din eh, yung babae. para ano. Yung barangay ano, health center. So, hindi ako nakaturo doon. Kaya nga yung tumutulong sa kanila. Oo. Yung tumitingin sa kanila. Kaya sila nga, ikaw nung tumutulong ba o sino ba? Inuutosan ng anak nila. Okay, tingnan natin ko sa araw-araw. Yan, sabi ko dyan sa'yo. Sino po pala ano, lagi pong
tumutulong sa inyo po rito. Para po ano, dapat talaga kasi nga wala naman kayong tagaluto yata. Wala. Dapat lilitin nyo talaga makagalaw kasi kung wala ang tutulong sa inyo, paano kayo makakaano niyan? Lahat po ng hirap. Lahat po talaga ng hirap dinanas ko po. 14 days ako sa ospital po. Walang kain. Inuubo po ako. Tapos pinapawisan, wala po akong lakas. Hindi ako makatulog. Una po talaga tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Dapat sinusunod po natin yung sabi nga sa Biblia. Sino man sumunod sa utos ng magulang, pamuhay niya, hahabang kanyang buhay. Eh di lalo na yung Diyos, di po ba? Lumika. Hindi lang iimik ang Diyos sa atin. Sa mga ating ginagawa, sinasabi, iniisip. Pero anumang bagay na hindi kalugod-lugod, yun ay masama. Lalo sa ganyan, may sakit po kayo. Tapos po, naninigarilyo kayo. Hindi nyo alam na mismo yung binibili nyo, yun po nagdudulot ng sakit. Oo nga po. Yun po. Sa kanya, Bawa, alak. nasabi ko sa Iinom sila ng alak, hindi pa kumakain. Dahil ang iniisip, makikisama. Hindi naman po ganyan yung pakikisama. Ang totoong pakikisama po, yung may malasakit pa sa tao. Pinapalaga mo sila na unang-una yung mga anak nila. Mapakain, mapaaral, mabigyan ng gusto. Tapos sabi nga, dala mo yung mga anak sa church para marinig nila yung pahit sa way ng Diyos. Para paglaki nila, hindi sila maliligaw. Tayo naman, may edad na tayo. Dapat alam na po natin yung na yun ay magiging masama sa ating kasabayan. Kasi magpapahirap sa atin. Kaya lalo tayo nahihirapan, lalo wala tayong makain, kaya nagbibisyo po tayo. Yung iba naman, kung mga kapitbahay, ipag-inuman, Kasali. diba? Inuman sila. Siya nakakuha ng pambili sigarilyo. Wala tuloy makain, lalo. Kaya mga bata, hingi lang ka, piso galit yung tatay. Hindi kami ng Oo, Nigeria. binumura pa. Eh sino po? Saan po siya nakakuha ng pambili sigarilyo niya? Si Kaenzo. Sa kanya na yun. Pambisyo, mayroon sa mga Sa kaibigan. kanya. O nga po, saan galing ang pinambili niya? 5 piso nga lang, hindi mabili Nang agad. Galit pa sila. Tapos pagdalasing, uwi ng bahay, Sa kanya, huwag kang ano ng sasabihin sa bahay na, hindi, una muna. Kakain ako. Hindi lalasunin mo ka. pagkain. Eh, naman eh, wala naman binigay sa asawa. Hingi lang ba yun? O ano yung handa ng asawa? Sa totoo po, hindi po yun makakatulong talaga. Bubugbog. Grabe talaga. Puta na, andyan na po yan. Isipin nyo mabuti. Kahit naman yung Diyos, nakita nagbibisyo tayo at humingi tayo, hindi naman tayo pakikinggan. Ano tayo pakinggan ng Diyos eh, mismo yung sarili natin eh, Hindi tinutulungan. binubumihan natin, binibigyan natin ng sakit. Yung nga lang kumain ka ng masarap, hindi ka nag-exercise. Nakakasakit yung kanyang katawan. Masarap kumain pero kailangan nag-exercise po din. Pero hindi naman pwedeng hindi ka kakain. Dahil kasi bilang tao, kailangan tayo kumain. Yung bisyo kasi, pinakamasarap sa tao, yung masarap na pagkain. Hindi nag-exercise, magkakasakit siya. Eh paano pa kaya yung bisyo? Ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Diyos sa Biblia. Kaya porkit sila mayaman, kain ng kain, bili ng bili, yun din po yung nagiging kasalanan sa dahilan na yung kanilang sarili, in-enjoy nila sa ganon. Hindi, wala na silang pakialam sa mga kapitbahay na mahihirap. Wala nga po. Gutom. Marami pong ganun. Nakatuwiran nila wala tayong pakialam, buhay nila yan. Opo. Paano kung sila ang sa estadong gano'n, nakikita na yung kapitbahay mo masagana, lahat naman ginagawa talagang nagkataon, hindi tayo nakatapos ng mata sa parlang, wala tayong negosyo, wala tayong lupain na makapagtanim. Opo. Hindi siyempre, kawawa ka. Isa pa naman ito, katulad nito sa inyo. Kung mayroon kang anak na medyo bata-bata pa, bungkalin mo lang, tanim mo na kahit anong gulay yan. Kasi pag lang sa pagdidilig, siyempre, pag wala kang ulam, ikot-ikot ka lang dyan kung ano mga tinanim mo ng mga gulay-gulay. Iswa yun Diba? naman. Oo, kasi po, ako nung araw, bata pa ako, ang tanim ko sa bakot, panay malunggay tsaka kamote. Yun po. Tapos tanim kami ng mga gulay. Kaya pag wala na kaming bigas, kukuha kami ng kamuting kahoy, kundi gabi.
Ube. Tinatagtad namin yan, nahaluan namin ng bigas. Kasi 14 kami po magkakapatid eh. So, at least, niraraos namin. Pag may trabaho yung tatay namin, maraming kaibigan, maraming pakikisama. Kaya hindi matugunan yung talagang, sabi niya, yung full support. Basta ang alam, kumakain, nag-aaral. Nag-aaral ka, naglalakad ka. O, isa lang ang damit mo. Pag uwi mo, lalabahan mo yon. Pag umulan, naku, Diyos ko po, wala kang bag, napaplastic mo yun. Habang umuwi ka, igagawin nyo para hindi ka mabasa yung notebook mo na 2, 3. Ganon, kahirap. Maraming mga dinanas. Kaya lagi ko naisip yung bata pa ako, isa ko yung binata. Naranasan ko rin. Kailangan na huwag natin ito gawin sa ating magiging anak. Kung magiging ganun lang, huwag na tayo mag-asawa. Magpakasaya ka na lang kung gusto mo mapunta sa impyerno. Lahat gawin mo na lang. Ah. At talagang mapupunta tayo sa impyerno ang tao na nagpapakasaya sa mundo nito ay walang hindi ay. Dahil itong lupang ito, dito tayo tinitrain ng Diyos kung sino magiging tapat sa Kanya. Sa kanyang katuwa. Sabi ng Panginoon, pag nakilala mo na ako sa munod ka, bibless kita. Nakabang yung blessing eh. Kaya hindi dumarating, meron pa tayong mga mali. Kaya kami napunta rito, inutusan din kami ng aming sponsor. Dahil napanood din yung vlog natin, nila Edward. Salamat po. Awa sila, inutusan kami na i-follow up kayo, tingnan ulit yung kalagayan. At magdalaman lang kayo ng kunting ayuda para kahit pa paano, magamit kayo. Kaya ang tinatanong namin kung sino po lagi yung magdadala ng pagkain, dahil malayo naman kami sa inyo, napakalayo. Sana kung kapitbahay lang nyo kami, kung ano kakainin na, maaari, madadala namin din kayo. Kaya pag-pipring nyo mga kapitbahay nyo, nahipuin ng Panginoon, na maalala lagi kayo. Kaya naman kayong kasama mga anak. Kung may anak naman, di naman niya napalaki sa pahit sa way ng Diyos, hindi rin nakapag-aral, at tapos may bisyo, ganyan ang mangyayari din po. Kasi kung ang ating tinanim, di po ba? Siya ating anihin. Kaya dapat, habang tayo nabubuhay pat malakas pa, samantalahin natin yung paggawa doon. Yung mabuti, ating kapwa. Para kung papahinga ng ating katawan, hindi tayo maghihirap kasi pangako ng Diyos po yan eh. Sabi niya, anak, yung sinunod mong iyong magulang, pinamuhay mong payo sa way ko, ikaw itatanggap na mahabang buhay sa lupa. At kung kukunin na kita, matutulog ka lang. Ibig sabihin, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo maaksidente. Hindi tayo magkakaroon ng mga sakuna sa buhay. Normal nagkaroon ng problema kasi yung problema po, unit trial para lalong tumatag ang inyong pananampalataya na pagtitiwala. Yun naman nakita ninyo sa puso mo dito. Wala naman imposible sa kanya, pero kailan talaga mayroon kang pagtitiwala at gawin mo yung gusto niya. Kasi tulad ko, naborn again ako sa abroad sa edad 33. Na araw na yon, pinag-pray ako ng isang binatang engineer. Nagbabaka siya, sabi niya, napalad ka Brad Vic. Sa edad mo ngayon na 33, nabuhay ang iyong spiritual life. Happy birthday ang Diyos. Nang simunga sa lupa, nag-alay na mo sa age of 33 para iligtas tayo lahat sa buong mundo na kanyang binigay. Iyak ako eh. Araw ko pa lang ng birthday. Doon ko tinanggap ang Panginoon. Tapos namatay ang tatay namin na hindi pa lang kami. Kasama kami ni Bilabid Edward Kalingat. Pinauwi niya ako na umuwi. Kasi hindi naman niya maririnig. At pinatawad ko na siya. Hindi ko rin maririnig yung patawad niya. Kasi kailangan para siya naririnig. Pinatawad na kita. Patawarin mo ako. Yun. Saka maalis yung ba mga bagay na nagpasama sa ating kalooban. Kasi yung tatay namin, politician po ay. Alam niyo mga politician, inuuna niya yung ibang tao. Bagong pamilya. May mga politician naman na baguhan niya yung ibang tao, lalo sa panay ito. Kanila muna yung mga pera na mamamay. O, dyan muna kayo. Kukunin ko po yung aming bibigay niyo pa sa inyo pong ayuda. Hindi po. Salamat po. Sponsor na si Merly Pimentel at Riskin. Dala mo pala yung papaya ko tsaka yung down silya, no? Ayan. Nalagyan mo na. Nadala niya yan, no? Yung papaya ko. Anong ibig sabihin niya, Kainso? May
May dalong silid papaya, ano yan? Meron po kayong ano, dala si Bilabid Edward. Na, May manok po akong dala sa inyo para makahigop kayo ng sabaw, tinola. Para lumakas-lakas ang katawan, ano? Opo. At yung kalahati nun ay adobohin. bigas, padala sa inyo. Grocery po. Ito yung naman po ng ano. Ano mga laman yan? Una, mayroon kayong pang ano. Wow! Pampalakas ng katawan ng immune system. Ano, orange juice. Hibisco cream. May palaman na po yan. Ayan, Rebisco na ano. Ayan, tapos po mayroon na kayong pang adobo. Tuyo. Mantika. Opo. Magigisa kayo. Manuti po yun, tapos suka. Tapos po, mayroon kayong kape. Ayan. Sukal. Nahulog yung ating Ngayon mo sa babae, sukal. Yan, dyan. Dapat magkakasama sukal. po yung mga sardinas. Iba't ibang uri po ng Ayan, sardinas. galing po yan kaya no. Para kahit Kay, isa nyo sa anong pangalan nun? isda o sa bawalan yung isda. Anong pangalan niya? Merly. Kay Pimentel at saka Pimentel at saka kay Tapos may isang malaking miga. Ayan, may malaking sardinas pa oh. May mga maliliit na, may malaki pa. Tapos meron din kayong noodle. Lalagyan nyo ito ng sabaw. Ayan, iba-ibang noodles. Yung guys, kalbos. Ano yung kinakain yung gulay? Yan ang ginagawa ko. Oo. Tapos may gatas din kayo. Pang timpla. Oh, may gatas pa pala oh, nasa siya. Isang May magic sarap pa. noodle. At may cup noodles pa. Bigas, At may ano po? 5 kilong bigas. Ayan. Oh, sana kung Saan ka pa dyan? ng gulay-gulay. Kainso. Kasali, tama nga ba? Kasali? Opo. Ayan, kasali. Kaya sana ano po, no? Kung nakaka-recover po tayo, pakita natin. Wala namang masama na makita tayo ng tao na medyo nakakakilos na po, ano? Opo. Kasi pagka matidiscover, katulad namin, sinusurvey namin kayo, eh mawalan po ng gana para balikan ka kung nagsisinungaling lang po tayo, no? Opo. Lalo po yung paninigarilyo. Talaga magkaroon kayo ng gabay dito. Oo, mga kawayan, ano? Wala kasi makuha sa amin eh. O yan, ano pong ano? Namin kayo rito ng... Oh, ano mo na sila dyan? Pasalamatan mo sila. Yan po, bali po, teka. Bali po, pasalamatan niyo po yung dalawang mag-sister po. Bigay sa amin ng sport, pagkain. At talagang kailangan namin yan. Amen. Ngayon po, sa nagbibigay, marami pong salamat. Amen. Amen. Lalo, banggitin po niyo yung pangalan. Merly Pimentel po. At saka Grace Kinon. Ayan po. Marami pong salamat sa kanila. Kay Kay Mary. Kay Merle, Pimentel po. Minted, At Grace Kinon. At Grace Kinon po. Gis, Kinon. ayan. Maraming salamat po sa inyong dalawa na nag-sponsor po sa pinadala niyo pong ayuda. Nahirapan sila nanay tatay magsalita dahil sa kanila pong nararamdaman. Maraming salamat sa iyo, beloved Merly Kinon, Merly Pimentel at Grace Kinon sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa mag-asawang ito. Bahala na po ang Panginoon ang siya magbalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. At ako din ay nagpapasalamat na isa ako sa pinili nyo na gawin po ito para makarating po sa mga tao pong higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong pong pagtitiwala at pagpalain din po kayo ng Panginoon Kristo at umaba pa ang inyong buhay para marami pa po kayo matulungan. Maraming salamat po sa inyong mga beloved of Christ. To God be the glory. Sa taas po tayo maniwala ng Diyos, may magagawa. Oh, yan. Kayo po nakakaalam ng akin pong mga nagawang kasalanan. Mula po nung kami ay nagkaisip hanggang ngayon, patawarin niyo po kami, Panginoon, Hesus Kristo, sa lahat-lahat na aming mga pagkukulang sa aming kapwa. At kami po ay naniniwala na kami po yung patatawarin sa po ng aming buong sambahayan. At kami naniwala sa iyo na ikaw ang Diyos na banal, nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, at dumanak ang banal mong dugo upang alisihin ang mga sakit, sumpat, karamdaman.
ang lahat ng tao. At binigyan mo kami ng kaya-kayang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, at hinihiling ko po sa mga Panginoon pangalan ng Yesu Kristo na matanim sa kanilang puso at mabuhay ang iyong salita. Bigyan po ulit sila ng panibagong buhay at kagalingan, Panginoon, sa kanilang nararamdaman, Panginoon, at muli mong ibalik ang kanilang lakas, Panginoon, upang magawa nila ang nais mo sa kanilang buhay para ikaw na parangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Humingi po sa iyo ng kapahintulutan na tunawin ang sakit karamdaman ni tatay mula ulang hanggang paa. Tinutunaw kita sa mga pangalan ng ating Diyos, ang Panginoon Kristo Jesus, tanggapin mo ang kagalingan nagmumula sa ating mga pangyayang buhay na isa. Ikaw sakit karamdaman, Espiritu ng Sakit, lumayas ka sa katawan ko sapagkat sumasa kanya banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon din sa'yo, nanay, tanggapin mo ang kagalingan nagmumula sa ating buhay, banal na Diyos. Mula ulo hanggang paa, tanggapin mo siya na yung Panginoon tagapagligtas ng punang sambahayan. At mula ngayon sa araw na ito, ay babalik niya ang inyong mga kagalingan at kalakasan. At maraming salamat, Panginoon Kristo, sa kailan ito binabalik ang papuri parangal sa aming buhay na Diyos at makapal sa alam si Kristo Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Taas niyo ang kamay niyo po. Pipitin niyo. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God, Jesus.